So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam nyo ba na itong si Bato de la Rosa, present? Present po doon sa sa grand opening ng Rage, no? Na ang ibig sabihin pala ng Rage, Raga, mapabait away, no? So, present po si Bato de la Rosa, no? And then, nagbigay pa siya ng message. Tanginan to. Akala ko ba maisog? Akala ko ba maisog pero bakit nagtatago? Akala ko ba maisog bakit si Bastian hindi nilabanan si General Torre ng boxing? Oh. So ito mga babayan, oh. Si Bato nandyan. Oh, tinan nyo. Oh. Galing, no? Oh, yan. Karton din. Karton din si Bato. Puta. Oh. Ano yung isog-iro? Ano ibig sabihin yung isog-iro na yan? Ano yan? Pakinggan, nagbigay ng audio message si Senator Duwag Bato de la Rosa sa launching ng Rage Coalition sa San Juan City. O, diba? Andun pala siya. Oo, pumunta siya doon. Oh. So, natawa lang talaga ako eh. Sige, panoorin natin. Pakinggan natin. Senador Bato de la Rosa, buong puso kong pinagpasalamat. Grabe naman yun. Kakabati pa lang ako si Bato de la Rosa. Tapos may tumawa. Pakinggan nyo may tumawa. Tingnan nyo Oh. May tumawa eh. Ako po si Senador Bato de la Rosa, buong puso. May tumawa. Ako po si Bato de la Rosa. Tangina. Sino ba naman tangina. Alam nyo mga kababayan, no? Ito yung bad trip dito eh. Nung panahon po ni Duterte yung presidente, ang tapang niya ni Bato. Sana akala mo kung papatay ng tao, akala mo pumapatay lang ng pusa. Ganyan kahalang ang bitukan niyang hayop na yan. Matagal na po pumapatay ng tao yan. Sa Davao City pa lang mga kababayan, pumapatay na po ng tao yan si Bato. Mas lalo na po nung si Digong ang naging presidente. So tinanin nyo yung tukhang pumalpak. Diba? Pumalpak yung tukhang, diba? Kaya nga wala pang isang taon si Bato tinanggal bilang Chief PNP. Dilipat siya dun sa sa kulungan. Oo, diba? Sa BJMP. Diba kasi mga kababayan, no? Kung ang tukhang po ay effective, dapat si Bato hindi pinalitan. O diba? Ang tapang-tapang ni Bato dati, no, nakakala mo, pumapatay lang ng pusa pag pumapatay ng tao. Tapos ngayon, wala, nagtatago. Doon sa arrest warrant na hindi pa nakikita. Alam nyo, hinahanap ko yung video na yan eh. Meron po kasi parte ng SONA si may parte ng SONA si Digong. Hindi ko lang alam kung 2016 yun o 2017, no? Hinahanap ko minsan pero hindi ko makita eh. Sabi po sabi ni Duterte, na yung drug war pagpapatuloy at papatay ng maraming tao. Puta yung mukha ni Bato, palakpak eh. Grabe palakpak talagang ganun. Tapos yung mukha nakangiti. Puta sinabi na papatay ng tao, pumalakpak katuwan-tuwa kayo. Ano yun? Abnormal ba kayo? Kakero malapit na ang May, mukhang tayo, baka may matutulong tayo kay Sentry sa JLG. Alam nyo, ito Paano ko ba sabihin to? Tinanong ko po kanina yung yung isa po sa mga staff ni Sentry. Kasi alam nyo anytime mga kababayan, pwede kong invite si Sentry sa channel ko na interviewin. Yun nga lang, nahiyalan talaga ako kasi alam niyo naman, Sentry yan, di ba? Pero pag may mga issues about kay Sentry, nagtatanong ako dyan sa mga staff niya. Isa yan sa mga sa mga tinanong ko kanina lang. Kanina ko tinanong. So about dyan sa DILG na yan mga kababayan, wala pang offer sa kanila. Pero may ingay. May ingay na lumalabas. No? So personally, si Sentry wala pang natatanggap.
Pero may nag-leak ata na i-appoint siya. So ang tanong dito, ano ba? Tanggal na si John Vic. So saan nililipat si John Vic? Gusto mag-presidente nun. By the way, continue tayo kay Bato. Sige. Ako po si Senador Bato de la Rosa. Buong puso kong pinapasalamatan ang mga conveners nitong RAIDS Coalition. Taos puso kong sinusuporta. Ridge. Saan galing ang rumor na yan? Ito. Sige. Magandang gawa ng content yan. Sa totoo lang. Yung baka magalit sa akin baka magalit si Sentry sa akin eh. Ito sige. Yung isang araw mga kababayan, may nag-message sa amin. Yan nga, si Sentry sa DILG, si Edwin Lacerda i-appoint din, tsaka si Benor Abalos. Yan, kumalat sa amin yan. Tapos mayroong nag-post, si Jesus Palsis. Baka nakakuha rin natin ng info. So yun na, di ba? Tapos, kinonfirm din po yan ni Mike Abe. Ngayon, ang ginawa ko ngayon, mga babayan, tinanong ko mismo si Sentry. Alam naman si Presidente tanungin ko, di ba? Mas may hirap yun. Wala tayong contact sa kay PBBM, di ba? Sa Thursday pala, sige. Sa Thursday ng gabi, baka makakuha ko ng info. Kasi may meeting kami, may meeting kami sa Thursday. Oo. Baka makakuha ko ng info about dyan kay Sentry. Pero sa ngayon, ang tinanong ko dito, yung pinakamalapit na staff ni Sentry, kaibigan ko yun eh. Kaibigan ko yun eh. So, ayun nga sabi, di ba? Wala pang offer sa kanila, pero may alingas-ngas. May lumulutang na hindi malaman kung saan nanggaling. So, sa Thursday, may meeting po kami sa Thursday, So, tingnan natin. Maghanap ako ng mga tatanungan doon kung totoo ba yung about kay Sentry. Diba? Ang nakakaalam niyan si Koy eh. Si Koy nakakaalam niyan. Dapat. Si Koy dapat yung... Ano ba, tawagan ko si Koy? Si Koy nakakaalam niyan. Oo. Kaya yun. I-continue, sige. Tahan ang pagbuo ng RAIDS Coalition. Isang pagkakaisa ng iba't ibang puwersa na handang tumindin para sa katotohanan, pananagutan at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sambayan ng Pilipino, sabi niya? Para doon sa sambayan ng Pilipino daw yan, yung rage. Ay, ang ginawa niyong patayan, yung ginawa niyong pagpapatay ng tao. Alam niyo mga kababayan, ako nagtataka kung bakit may mga tao pa rin po na hindi naniniwala na may patayan na nangyari noong panahon ni Digong. Meron po. Meron. Nakausap ko po yung mga pamilya ng biktima, harap-harapan. Nakausap ko. Na-interview ko. Halos umiyak ako, Konti na lang, iiyak na ako pero napigilan ko, di ba? May tumulo at ang isa. Di ba? Grabe. Parang abang kinakausap ko yung mga biktima ng tokang, mga kababayan. Parang naramdaman ko po yung yung segregation of the society. Parang naramdaman ko yun Pag mahirap ka, ayan ang mundo mo. Pag middle class ka, ayan ang mundo mo. Tapos pag ikaw nasa alta syudad, yan ang mundo mo, umiikot sa lahat. Sa middle class, at saka sa mga mahihirap. Kasi minsan may mga event kami, ang yayaman na mga kasama namin, nakikipag-usap naman sa akin ng maayos. Diba marami akong mga namit na milyonaryo talaga, and then part sila ng government, kapag kinakausap ko naman, nakikipag-usap naman. Diba? Pero, natataka talaga ako bakit may mga kababayan tayo na hindi naniniwala na mayroong patayan na nangyari. Doon ako nagtataka Diba? Ano ba tayo? Sige.
Sige, Bato, kaya mo yan, Bato. Sa panahon ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon, at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso, at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Ipinapahayag ko rin Pinapatahimik ba yung oposisyon, mga kababayan? Hindi nga, seriously. Pinapatahimik ba yung mga oposisyon? Actually, hindi naman, di ba? Kasi, sila Tipensor nakakapag-rally. Kanina, may rally sila, Attorney Respicio. Kanina. Di ba? So, anong pinapatahimik? Oh. Alam niyo yung mga nakukulong mga kababayan, may mga kaso yun. Di ba? So, ibig sabihin talaga nito, kung kinakampihan nyo yun yung mga tao may kaso, so ano ba yan? Kasabot ba kayo? O, kinukonsintin nyo ba? Ang ano nito, tama nga, kung makapagsalita, no? O, trabaho ka muna. Bako ka mang bola dyan. Trabaho ka muna. Baka nang ina ka. ang aking buong suporta sa pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte bilang pinuno ng koalisyong ito. Kilala rin natin si Mayor Baste, matapang, may panindigan. Kilala namin si Mayor Baste na matapang. Ay, hello po, mag-trigger woman. Hello po, no? Tapang ba? Matapang pa si Mayor Baste? Tapang pala eh. At handang ipaglaban ang tama para sa bayan. At higit sa lahat, patuloy akong sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte na patuloy na nagsisilbi sa ating bansa sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng kanyang kinakaharap. Hindi tayo papaya na gamitin ang politika para patahimikin ang mga leader. Matapang parang si Bato. Na tunay na naglilingkod sa bayan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa ilan. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na naghahangad ng maayos na pamahalaan. Ang ina, no? Laban daw to para sa bawat Pilipino. So anong laban ng bawat Pilipino? Na pag si Sara po naging presidente, babalik ang tukhang? Para ba sa Pilipino yon? Na pag si Sara Duterte po naging presidente, yung mga may kaso, palalayain, si Kibuloy, para makapanggasan na naman ng mga bata. Ganon. Oh. So, anong para sa bayan ba sinasabi nito ni Bato? Normal talaga. Normal. Makatarungang sistema at may magandang kinabukasan. Panahon na para magkaisa. Panahon na para manindigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Okay, magpakita ka muna. Buha ka ng ina ka. Gusto mo suntukan tayo? Suntukan na lang kaya tayo. Ay, Bato. Lumabas ka, suntukan nga tayo. Mukhang matibay ka eh, no? Ang ilang to, kung ano sinasabi, nagtatago naman. Kung ano sinasabi, kala mo, may sense, hindi nga lumalabas, pero by the way, mga babayan, no? Alam nyo ito eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ano ba yung rason kung bakit nagtatago yan si Bato? 'Di ba? Kasi ito pala yung rage no, nagkamali ako no. Ano ba ito? Oo. Rimulya, ICC warrant versus Bato is real. December 2025 niya pa sinabi to. Actually, parang November pa lang ata eh. Hindi, tama, December. Bagong opera ako nun eh. December nga. O, tama, December. O. December, mga kababayan, sinabi ng mga kapatid na Rimulya na meron na raw pong arrest warrant si Bato.
So December, January, February, March. March na, April na. Alam nyo, ewan ko dito sa mga kapatid na Rimulyan, no? Pero minsan hit or miss minsan eh. Hindi kasi may, ito Kasi minsan kasi mayroong mga makarimulya dyan na nanonood sa atin eh. Pero aminin man natin o hindi mga kababayan. Itong ginawa po ni John Vic at saka ni Boy Rimulya na sinabi po nila na may arrest warrant na si Bato. Para saan parang hindi ko alam kung ba't nila ginawa yun eh. Honestly. Kasi kung may arrest warrant na si Bato, ang unang gagawin ko, hindi ko sasabihin. Uhulihin ko na lang siya bigla. O ano nangyari? Nung sinabi ninyo may arrest warrant si Bato, ano nangyari? Nagtago. Hindi nyo na makita. Nasabi nyo nasa Davao City lang. Sigurado ba kayo nasa Davao lang? Yan tayo. Alam nyo, nakailang beses na yan. Sa totoo lang. Hindi. Hindi tayo ginagalang natin yung Rimulya Brothers Kasi talaga matibay sa Cavite yan. Matibay yan sa Cavite. Matibay ang mga yan. Oo. Kung usapin politika na pag-uusapan, matibay ang mga yan sa Cavite. Pero nakailan na yan eh. Ilang beses na nila ginawa yan eh. Yung sinabi nila na si Jinggoy si Joel, makukulong bago mag-December 15. Hindi man nangyari. Ano nangyari? Wala. So ano ba yun? Teka lang Ano ba yun? Kasi ako medyo nakakapagduda kasi ano yung rason para sabihin nila yon in advance. Ngayon sabi naman ni John Vic Rimulya, huli niya raw po si Harry Roque sa Austria. Uhulihin mo, sabi mo hulihin mo. Hulihin mo na lang. Kasi magdadalda. Hindi, honestly Ewan ko ba? Hindi kasi may mga makarimuli na nanonood sa atin pero kung pupuksan lang po natin yung isip natin, minsan po kasi nauna ang daldal nila. Natawa pa nga ako kay John Vic Sabi ni John Vic, muntik ko nang mahuli si Atong Ang. Puta, muntik lang pala, binalita mo pa. Ewan ko. Pero speaking of Bato de la Rosa, mga kababayan, isa sa mga rason kung bakit nga nandyan yan, no, kung bakit siya natatago, dahil nga po doon sa arrest warrant. Hanggang ngayon wala pa rin arrest warrant. Kasi tandaan nyo, kung may arrest warrant na po yan, uhulihin ko yan. Papunta ng Senado, uhulihin ko yan. Pero kung sabihin sa guard, kapag dumating yung convoy ni Bato de la Rosa, pwede, kunwari merong bomb threat, si search lang kunwari yung sasakyan, sabay doon ko na ulihin. Di ba? Doon ko na ulihin. Pero by the way, sige. May nagtatanong kung ano nangyari sa Big Fish. Baka kasi sabihin nyo, pinabayaan Sa totoo lang mga kababayan, yung kaso tumatakbo pa rin. Di ba? Si Jinggoy, kakapasa lang po nung Marso ng kanyang counter affidavit. So, ibig sabihin nun nasa proseso. Si Joel Villanueva, magkakaroon na po ng resolusyon. Kung hindi ngayong buwan, baka next month. Kasi po, naipasa na yung counter affidavit niya. So, resolution na lang hinahanap. Ngayon, kung ikukumpara po natin ito sa nangyari nung PDAP, sa PDAP kasi mga babayan, di ba? Bago nahuli sila Bong Revilla noon, 1 taon 1 taon, 1 month, 1 year and 2 months to be exact. Nung panahon ni Pinoy, nakulong si Jinggoy tsaka si Bong Revilla 1 year and 2 months to be exact Pero itong kaso po sa flood control, wala pa naman 1 taon Kasi nga po dumadaan sa proseso. Diba? Siguro ito si Bato, Pancher, Daig.
ng maagap ang masipag. So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano masasabi nyo nga po rito kay Bato, na nagbibigay siya ng message na ipaglaban natin, ang dapat ipaglaban. Pero siya naman nagtatago. At sige na rin, ano masasabi nyo nga po sa dalawang Rimulya? Especially kay John Vic.